Kaibigan, isang kagalakan na makakasama ka namin dito sa programang Oras na Pag-aaral. Hope Channel North Philippines, isang pag-aaral sa salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng kapanatagan ng iyong puso. Pagkakaroon ng masayang paglilingkod sa Kanya, sa Kanyang banal na gawain at patuloy na makakaroon tayo ng tunay na pag-asa ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Hesus. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Binabati kong lahat ng mga viewers natin at kami po ay nagagalak na narito na naman tayo upang pag-aralan kanyang salita mula sa Pandemic Church. Ganon din sa F. Carlos Mission Group sa San Isidro, Balara, sa Quezon at Dingalan, sa Cebu. Ganon din sa Cebu Academy. Pupunta kami dyan sa January 20, makita tayo. Sa Quirino, ganon din sa Pasig, sa Muntinlupa, sa Sampaguita at Naga City. Ganon din sa Mandaon, at sa maraming lugar, sa Canada, sa Singapore, sa Hong Kong, sa France, sa Tortola Breezes, Virgin Islands. Ganon din sa Burbank at Loma California. At sa buong mundo, kaibigan, Luzon, Visayas, Mindanao, kami po ay nagagalak na binabati namin kayo. Pagpapalain kayo ng ating Panginoong Diyos na may-ari ng ating buhay. Maraming salamat sa mga masisipag na nagsusulat dyan sa comment section natin. At ibinabahagi ito at dito namin malalaman kung nasaan ang mga nakikinig, sumusubaybay at ganun din nagsishare sa programang ito. At patuloy kayong pagpapalain ng ating Panginoong Diyos. Diyan sa comment section, makikita nyo dyan ang outline. Pwede nating i-download yung outline natin sa linggong ito. At ang patuloy nating makakasama dito sa studio, kaibigan, ay ang ating buting pastor, si Pastor Ray Salo. Siya po ang ating Behavioral Formation Officer ng Manila Adventist College. At siya din ang Executive Director ng Asia Association of Clinical Pastoral Education. Kumusta kayo, Pastor Ray? Maraming salamat, Pastor Orbi, at maraming salamat sa ating taga-subaybay mula pagbati po sa Manila Adventist College. At ngayon, Pastor, lalabas ang resulta ng barisan. Oo nga. Lalabas. Oo, magandang balita yan. At ganoon din yung resulta ng mga nag-exam ng dentistry. Ayan, purihin ang Panginoon Diyos. Si Pastor Ray Salo po ay inyong subaybayan ng patuloy dahil siya ang host natin sa Batas at Biblia. Kakalabas lang ng ating resulta ng barisan. Nagpapasalamat tayo sa paggabay ng ating Panginoon. Suportahan nawa natin mga taga-subaybay. Lalo na sa mga kaanib ng Seventh-day Adventist Church. Nag-iisa ang ating law school, Pastor. Yan, dito lang. At ito ay Pastor, online lang. Yan. Online lang. Para mas maayos ang ating hangarin at paglilingkod. Sa ating pagpapatuloy, kaibigan, nais kitang anayahan sa isang panalangin. O Panginoong Diyos, Ama naming banal na luklukan na sa mga langit. Kami po ay magpapailan lang sa inyo. Nais naming patuloy na ganapin ninyo ang inyong kalooban sa aming buhay at hingin namin ang iyong presensya sa magitan ng Ministeryo ng Banal na Espiritu at patuloy kaming maglingkod sa inyo sa aming Panginoong Hesus. Pagpalain ang bawat isa na sumusubaybay at nag-aaral at ito'y isang pagsamba sa inyo sa oras na ito. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang patuloy na pag-aralan natin, kaibigan, ngayong trimestre magmula pa noong Oktubre hanggang Disyembre. At Disyembre na ito at malapit na tayong matapos. Sa susunod na linggo ay isa na lang. Pang 13 Sabat na. At patuloy natin pinapag-aralan ang tema ng Ebanghelyo ni Juan. At dito natin na matatapos at patuloy nating pinapag-aralan kung sino si Kristo sa ating buhay at ayon sa sinulat ni Apostol Juan, ano yung kanyang mga turo, mga ginagawang himala at mga hiwaga na nagpatutuo na siya ay tunay na kaisa-isang bugtong na anak ng ating Panginoong Diyos, na ano ang kanyang mga aral tungkol sa kaligtasan at ugnayan sa kaharian ng Diyos. Subaybayan mo ito, kaibigan. Patuloy na makikilala mo ng lubusan ang ating Panginoong Hesus sapagkat siya ay malapit ng darating. At ang ating
pang-12 paksa na pag-aaral ngayong linggo ay may pamagat na ang oras ng kaluwalhatian, ang krus at ang pagkabuhay na maguli. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa John 18:37. Ito pong sabi, sinabi sa kanya ni Pilato, kung gayon ikaw ay hari? Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Ako'y ipinanganak dahil dito. At dahil dito ay pumarito ako sa sanlibutan upang magpatotoo sa katotohanan. Ang bawat isang panig sa katotohanan ay nakikinig sa aking tinig. Napakaganda. Sapagkat buuin natin ang ating leksyon sa linggong ito ng 3 punto na mag-uumpisa sa letter P, Pastor Salo. Ang unang P ay the pivotal trial and condemnation. Ang pangalawa ay the painful death on the cross. At ang pangatlo ay the powerful resurrection of Jesus Christ. At ang unang ipapaliwanag sa atin ni Pastor Salo ay yung una, the pivotal trial and condemnation. Bago nun, ano ang ibig sabihin ng atong leksyon, Pastor Salo? Okay, maraming salamat, Pastor Ray. Nais kong imbitahan ang ating mga taga-subaybay, lalo na sa ating mga kaanib, sa ating simbahan, na buksan natin ang lesson 12. At doon naman sa ating mga kaibigan nakikinig, kung meron kayong mga kaibigan, pwede kayong mag-avail sa ating lesson na pinapag-aralan natin. Nais kong ipunto dito, Pastor Ray, yung focus ng mga pag-aaral ng mga nagsulat ng Ebanghelyo. Sapagkat ang focus nakadepende rin sa kanilang experience. Halimbawa, itong si Matthew, ang focus niya, yung fulfillment ng mga prophecy ng Scripture. Kasi nga, si Matthew ay tax collector yan taon-taon, kumbaga. So, masyado siyang dun sa numbers. Kaya more on prophecies ang kanyang focus. Ito namang si Mark, dahil hindi naman niya nakita ating Panginoon, bata pa siya nung panahon na yon, ay kinukunik niya sa parallel ng baptism at saka sa cross. Kasi conversion ang kanyang pinufo. Ito naman si Luke, dahil siya naman ay doktor, si Lucas, nag-focus siya sa cross and healing. Pero ang focus ng ating lesson ngayong linggo ay itong focus ni Juan. Anong focus ni Juan? Ito naman si Juan, ang focus niya ay itong glory. Glory. Ano ba itong glory? Ang pagka-present ni enthronement. Ibig sabihin, parang iba ang sa normal na pagkaintindi nila ay napakapangit noong kamatayan din sa cross. Pero sa presentation ni Juan, kakaiba. This is an enthronement. This is the hour of glory, the cross at saka ang resurrection. Ang ginamit nga ng mga salita dito ng ating nagsulat ay tinatawag na ignominious. Itong ignominious, Pastor, sa criminal proceeding, yun bang unnecessary infliction of pain? Yung hindi na kailangan ba? Halimbawa, patay na nga alam mo nang patay na, binaril mo pa rin. Tinadtad mo pa rin. Ignominious na yun. Unnecessary infliction of pain. Iba naman yung tinatawag na impossible crime. May impossible crime pala, Pastor. Ano yung impossible crime? Yun bang hindi mag-i-effect yung crime kasi nga ineffectual yung ginamit mo. Pusilihan mo, ako, kalaban mo ako. Tapos, pinuntan mo ako doon sa bahay. Pinagbabaril mo ako ngayon. Hindi mo pala alam na isang araw na pala akong patay. Bago mo ako binaril. Simbol na yun. Kasi nga, patay na ako bago mo ako pinatay. Hindi mo lang kasi alam. Okay. So, yan yung background. No? Titingnan na natin dito. Dito tayo sa ating lesson. Ang ating lesson, nag-focus tayo. Na-discuss na natin ito noong mga nakaraang pastor, no? Pero merong 3 bagay. Ano bang dahilan bakit si Pilato? Hindi niya, ang ginamit na term sa ating lesson ay hindi niya nalaman. But I would like to use the term, hindi niya na-appreciate. Kasi alam niya yung katotohanan. Sinabi sa kanya, pero hindi niya lang na-appreciate. Ano bang dahilan? Dahil meron siyang prejudice, iba ang kanyang pronouncement, at dahil merong mga pressure. So dito sa unang punto, mga kaibigan,
The pivotal trial and condemnation. This is the greatest trial of all time, Pastor. Bakit? Punta tayo sa Juan Kapitulo 18. Pakibasa mo daw ang 18, 36 hanggang 37. Sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi mula sa sanlibutang ito. Kung ang kaharian ko ay mula sa sanlibutang ito, ang aking mga tauhan ay makikipaglaban sana upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ang aking kaharian ay hindi mula rito. Sinabi sa kanya ni Pilato, kung gayon, ikaw ay hari? Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Ako'y ipinanganak dahil dito. At dahil dito ay pumarito ako sa sanlibutan upang magpatotoo sa katotohanan. Ang bawat isang panig sa katotohanan ay nakikinig sa aking tinig. Itong masyadong hindi naintindihan kahit si Pilato. Kasi politician siya eh. Masyado siyang focus sa posisyon. Pero ang pagpunta dito ni Kristo, hindi para mang-agaw ng kapangyarihan dito sa earthly power. Kundi ang pagpunta niya, sinabi niya, nagpatotoo siya sa katotohanan. Yung kanyang kingdom at kaharian, hindi dito. Kumbaga, hindi dapat siya threat. Hindi dapat siya threat sa mga Hudyo and Jewish leaders. Hindi siya threat kay Pilato sapagkat turot ang kanyang Dala. Oo. Hindi naman siya mang-aagaw ng posisyon. Ba't ka matitreaten? Hindi ka sila naintindihan. Kaya, punta ka sa 18, 38. Sinabi sa kanya ni Pilato, ano ang katotohanan? At nang masabi niya ito ay lumabas siyang muli sa mga Hudyo at sa kanila'y sinabi, wala akong makitang anumang kasalanan sa kanya. Ngunit kayo'y may kaugalian na maaari kong pakawalan ang isang tao para sa inyo sa Paskwa. Diyan mo na, Pastor. Interestingly, obserbahan natin mga taga-subaybay ha. Sabi ni Pilato, ano ang katotohanan? Tanong siya kung anong katotohanan, pero umalis na kaagad siya. May mga ganyan pala. Nagtatanong ka sa katotohanan, pero hindi naman talaga interesadong malaman ang katotohanan. May mga tao rin kasi nagtatanong, pero hindi naman talaga interesado kung ang malaman ang katotohanan. Kaya dito, si Pilato, kung naghintay sana siya ng sagot ni Kristo, wala sana siyang prejudice, ay di na laman talaga niya ang katotohanan. In fact, sinabi sa kanya ni Kristo, ikaw ba'y hari? Kasi yun ang accusation hari na Naririnig niya. Hari ka ba? Sabi ni Pilato, ni Kristo, yan ba'y sinabi sa'yo or ikaw lang talaga sabi niya? Medyo na-threaten siya doon, kaya umiwas na siya sa katotohanan. Pero ang pinupunto actually ni Kristo dito, Pastor, at mga kasubaybay, na yung mga sinasabi tungkol sa kanya ay hindi na bago. Bakit? Ay ito'y nahula pa sa ating mga previous na discussion, nahula na ito mula pa sa lumang tipan. Kaya tingnan natin ang isang hula, 53 verse 3 ng Isaiah. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan. At gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Ngayon, makikita natin dito na mismong yung pangyayari na yon is actually a fulfillment of the prophecy in the Old Testament more or less 750 years in advance. Tapos, si Pilato, opportunity na sana niya yun eh. Nung nagtanong siya, ano ba ang katotohanan? Ang problema, hindi niya pinakinggan. Marami rin kasi, nag-iimbestiga ng katotohanan. Ang problema, hindi naman nakikinig. Bakit? Meron na siyang prejudice. Meron na siyang prejudgment. Meron na siyang pressure. So yung mga faktor na si Pilato, salib na makinig siya ng katotohanan, ay hindi na siya nakinig. Bakit? Pumunta na siya. Kaya mahirap tong pagdalos-dalos, Pastor. Yan ang laging pinapalala natin sa ating sarili at sa bawat isa. Na, ayan nga ang kasabihan, kung si Pilato ay nakinig pa lang kung ano ang katotohanan, hindi siya nag-focus sa kanyang political career,
Hindi siya nag-focus kung anong sasabihin ng mga tao, hindi siya nag-focus sa kanyang prejudice, hindi siya nag-focus sa presyon ng mga tao, ay di sana mas ma-appreciate niya ang katotohanan. Kaya hindi niya na-appreciate kasi masyado na siyang naging prejudice. Lalo na kung sinagot siya ni Jesus na, aba ikaw ang nagsabi niyan. Bakit may nagsabi ba sa'yo? Alam niya kasi may nagsabi kayo eh. Medyo uncomfortable na siya. Nung uncomfortable na siya, ay umalis na siya. Umalis na siya. Opportunity sana yon. Kaya nga ang tawag natin sa mga previous lesson na ito ay meron siyang power as well as opportunity. Biruin mo, sino dapat ang mag-Bible study sa kanya? Panginoong Yesus. Smoke. Hindi lahat ng tao nagkaroon ng pagkakataon ng may Bible studyhan ni Kristo. Pero nawala yun kay Pilato. Bakit? Because of his prejudice? Because there is a pressure na mas inuna niya ang pressure ng mga madla. Kaysa, kanya sanang pakinggan ang ating Panginoon at pakinig sana siya sa asawa niya na nagpahiwatig kung sino siya. Napakaganda nun. Lalong-lalo na pag sabi mo ang katotohanan, gustong makilala ng mga tao, pero pag talagang nasa harapan na, ayun na, umiwas na. Hindi na makinig. Meron din nagtanong doon sa atin sa ating sa YouTube sa leksyon natin Anong tanong niya? ang tanong niya kung ang katotohanan ay nalaman ng mga tao, bakit iba-iba ang mga denominasyon na nagpapaliwanag ng katotohanan, nalilito tayo tuloy. Yun ang katotohanan, sabi niya. Kaya ang pinakamahalaga doon, ang katotohanan ay naririto. Nasa banal na kasulatan. So, may mga taong naghahanap talaga ng katotohanan, at kung yung taong naghahanap ng katotohanan, dapat niyang honest, totoo. At kung ano yung nakita niya, nabasa niya, at talagang nakita ng saksihan niya, susundin niya. Hindi siya maging, sabi mo, prejudice na kagaya ni Pilato. O tatalikod. At saka hindi rin yung meron na siyang prejudgment. Yan ang mahirap. Kasi pag meron ka ng prejudgment, nagtanong ka pa. Oo. Kasi kahit pakinggan mo yan, kung hindi naman nakapag-desisyon ka na, hindi mababali. Kaya dapat bukas ka sa katotohanan. Anong katotohanan ay totoo, mga kapatid at mga kaibigan, ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Magbibigay sa atin ng kapanatagan. Bagamat maraming tao ang naghahanap ng katotohanan, at kung nakita na nila, ay kung talagang gusto mong yakapin, magiging pagpapala sa iyo yon. Kung tatalikuran mo yon, bandang huli sisingilin ka. Dalawa kasi dapat ang emphasize ni Kristo noon kay Pilato, Pastor. Una, that his kingdom is not here on earth. Yun yung unang katotohanan. Ang katotohanan, pangalawa, ang kanyang pinunta rito para iligtas ang sangkatauhan. Hindi siya interested sa power struggle between the Jews and the Romans. Hindi rin siya interested sa power struggle among the religious leaders. Hindi siya interested doon. Akala nila interesado si Kristo noon. Then sumisikat na si Kristo, na-threaten sila. Kasi nga hindi nila alam yung dinadala ni Kristo ay yung katotohanan. Na siya ang katotohanan. Na ang pinunta niya ay kaligtasan. Na binuhis niya ang kanyang buhay. Na ang kanyang kaharian ay hindi sa mundong ito. Yan ang katotohanan Kaya purihin ang Panginoon Diyos, kaibigan. Maraming salamat sa unang punto na doon sa trial na ginawa nila noong inapi si Kristo at nakatayo na siya doon sa harapan ng mag-uuhom sa kanya, si Pilato. Nalaman nila ang totoong katotohanan. Ng katotohanan, hindi lang nagsasabi si Jesus, kundi siya mismo ang katotohanan. Nagbibigay siya ng katotohanan, nagsasabi siya ng katotohanan, siya pa rin ang pinanggagalingan ng katotohanan po rin ng Panginoon Diyos. Maraming salamat dyan. Kaya lang natin, Pastor, bakit ito tinawag
na the hour of glory. Bakit? Sapagkat sa katotohanan na ito, yung judgment na ito, dito napakita ang katotohanan ng pagligtas. Ayun. Kasi nga, bagaman ignominious ang event, but it is where the fulfillment of sacrifice happen. Kaya tinawag itong the pivotal trial and condemnation. Trial of what? Trial between truth and earthly power. Ang ibig sabihin, application natin sa atin, ito yung trial na mamimili ka kung ano ba ang susundin at priority mo. Ang katotohanan na si Kristo or yung position at earthly power. Oh. Yun yung katotohanan. That is the question of truth to us today. Ganun pa rin yan eh. Ano ba ang tanong sa atin? Ano bang pipiliin mo sa paglilingkod natin? Kung ano mang iyong level ng paglilingkod. Meron dalawa lagi kang pagpipilian yan. Katotohanan na si Kristo or yung temporaring earthly power. Yun. Sa yung konti. So, nasa sayo na yun. May kasabihan, Pastor, na ang katotohanan ay hindi mo na kailangang imbestigahan o kailangang magkaroon pa ng trial o condemnation man. Katotohanan na yun eh. Totoo na yun eh. Kung mayroong hinalo mo na hindi totoo doon sa katotohanan yun, kailangan imbestigahan mo. Pero paano mo alaman na ito talaga ang totoo? Totoo na. Si Jesus, imbestigahan mo pa si Jesus, nandun lang nga siya. Kaya kasi, bagaman siya ang katotohanan, meron kasing accusation. Kaya nga ang ating pinupunto ni Juan dito, yung tema sa pagpapatuloy na ang tawag niya sa Tagalog, malaking tunggalian. Na ang tawag ko nga dyan is the grand litigation or the greatest trial at all time. Kasi nga, inakusahan si Kristo eh. Pero, ang akala ng iba naman, dahil inakusahan si Kristo, papatunayan niya ang kanyang innocence. Hindi ganon. Hindi yun ang focus ni Kristo. Hindi, yun sinabi mo sa kanina. Hindi niya na kailangang mag-ano pa. Dahil siya na nga ang katotohanan eh. Ano ang kanyang pinunta rito is not to prove his innocence. Anong pinunta ni Kristo? Para iligtas ang mga nawala. Tama. Hindi para mapatunayan niya kay Satanas na inosente siya. Na kailangan pa niya ng last generation ng mga perfect na tao para lang magpatunay. Hindi ganon. Bakit? Si Kristo lang yung kanyang buhay na perfecto, sapat na. At hindi naman siya na-threaten sa accusation ni Satanas. Bakit? Walang makaka-threaten sa Diyos. Wala. Hindi natatakot ang Panginoon Sus sa investigasyon o kaya akusasyon dahil nasa kanya ang katotohanan. Ang kinatatakutan niya yung mapahiwalay siya sa Ama, yung relasyon. Nagpatutuo siya sa katotohanan. Yan. Ang problema, actually, pag tinignan natin, parang si Jesus ang trial dito. Si Jesus naman talaga sa story ng gospel. Pero ang totoo niyan, it is not his trial. It is our trial. Whether or not we will choose the truth, which is Christ, or we will choose the earthly power. Sapagkat nandun na ang katotohanan. Nakatayo na ang katotohanan. Ikaw, mamimili ka kung sundan mo yung katotohanan o talikuran mo yung katotohanan kagaya ni... Yan yung trial para sa... Okay. Maraming salamat na ang pivotal trial and condemnation ay hinarap ni Jesus upang bawat isa sa atin kung nasa atin ang katotohanan, huwag tayong matakot. Kahit may mga akusasyon, may condemnation, tayo'y tumayo kagaya ng ating Panginoong Jesus na merong kapayapaan sapagkat may pag-asa ng bawat isa sa atin. Pangalawa na, Pastor, punta na tayo sa pangalawang P, painful death on the cross. Ano ibig sabihin nito? Tingnan natin ang background, Pastor. Salamat sa pangalawang punto, painful death on the cross. Ang marami nagpo-focus sila sa physical pain.
Pero pastor, sa reality, mas masakit ang emotional pain kaysa physical. Ang iba nga, di ba, may kanta niya si Michael B. Sinaksak mo ako ng kutsilyo, binuhusan mo ng asido. Napakasakit ang description niyan. Kaya dito actually, ang tawag dito ay total pain or holistic pain. May kanta nga dyan, sabi, and he died with a broken heart. Ang sakit kasi noong ginawa niya na ang lahat, pero mas marami pa rin ang tatanggi. Oo. Na ngayon, anong demonstration dyan ng role ng sacrificial lamb? Tingnan natin. Ang 1 Pedro 2:24, pastor, tingnan natin. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Dito, dahil sa kanyang mga sugat, gagaling tayo. Yan yung sacrifice na binigay ni Kristo. Yung pain dyan, pastor, is not only physical, but involves actually the totality of pain of a total separation from the Father. Yung pag hihiwalay siya. Hiwalay ka, eternally yun eh. Si Kristo, kaya ang tawag dyan, yung faith of Jesus is trusting the Father fully and holistically that He will be resurrected. Sapagkat ang binayaran niya sa krus yung total separation. At yung pinakamasakit yun, pastor. Yung mahihiwalay. Mahihiwalay ka forever. Mahirap yun. Yun ang pinakamahirap. Ang intensyon sana nung cross ay para i-humiliate ang taong kriminal. Mapahiya. Kasi sa mapag-aral niyan, pastor, hindi talagang may saplot yan eh. Walang saplot lang, i-display ka i-expose ka. Lahat, wala. Expose ka para makita ka ng lahat. Kabutubad. Walang cover na. Shame ang binibigay sa iyo niya. Kaya. Pero more than that, yung total separation, yun yung pinakasakit, pastor. Tingnan natin ang Philippians 2:8 kung gaano kadakila ang epekto ng pagsakripisyo ng ating Panginoon Hesus. At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao. Siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. So ang pangalawa nitong punto, sa pangalawang punto, yung krus na instrument sana ng pagpapahiya ay dahil kay Kristo, naalala siya na ito ay dakila. The cross was meant to humiliate but transform into the symbol of victory and love. Kaya sa palit na ipahiya, dito, pastor, ito yung kapangyarihan ng Diyos na mag-transform ng pangit na bagay sa napakaganda. Ang cross walang napakagandang mensahe ang cross before Christ. Kasi kahihiya talaga yan. Kahihiya eh. Pagka-cross ka, kahihiyan, criminality, lahat puro negative. Pero nung inilagay si Kristo, naging positive na ang cross. Ano na ang ibig sabihin ng cross? Victory. Salvation. Hope. Ano pa? Pag-asa. Tagumpay. Buhay. So lahat ng negative naging positive. Pag si Kristo, ito ang application, pastor. Kahit gaano ka-negative ang buhay ng tao, kung si Kristo ay nandyan sa atin, sa akin at sa iyo, maging positive ang buhay mo. Amen. Yan ang pinakapunto dito. Kahit na ang cross na wala talagang magandang mensahe, naging mensahe siya ng pag-asa, naging mensahe siya ng tagumpay, naging mensahe siya ng buhay, sapagkat ang kaibahan doon kasi inilagay si Kristo. Kaya yan ang pag-asa natin ngayon. Nandyan naman yan sa Bible. First Thessalonians, di ba? Chapter 4, 15 and hanggang 17.
pagbalik niya in a twinkling of an eye. You will be changed and transformed. Nandyan din yan sa 1 Corinthians chapter 15. Kaya kapag walang pang paopera sa lupang ito, wag nang magpa-opera. Ibili mo lang ng bigas. At itatransform ka holistically. Hindi ito future lang, pastor. Ang transformation nag-uumpisa din sa ngayon. Pag magpasakop. Sakop ka kay Kristo. Oo, itatransform ka nga eh. Itatransform ka kasi yun yung tinatawag na holistic transformation, pastor eh. Holistic transformation. Yung painful death at the cross, bagaman painful siya on the part of Christ and on the part of God, on our part, it is a victory, it is salvation, it is a gift, it is everything for us. Napakaganda ang deal, di ba? Siya lang ang nagdusa, tayo ang nakinabang. Tapos ayaw pa rin natin. Ayaw pa tanggapin. Siya ang nagdusa na tayo naman talaga sana ang dapat magdusa. Siya na ngayon ang nagdusa. Tayo na ang nakinabang. Tapos ayaw pa. Talikuran pa kagaya ni Pilato. Nag-offer na nga siya. Talikuran pa. Ano po magagawa ng Diyos sa atin niya? Mahirap naman na damputin at pilitin. Violation of human freedom naman yun. Wag yun. Kaya ang ating Panginoon, ginawa na talaga niyang lahat. At isang pinakapunto rito na nais kong i-re-emphasize, sa buhay na ito, kung gaanong ang krus na napakapangit ang simbolo at ang ibig sabihin, naging napakaganda at naging positive. Sa buhay natin, ay ganun din. Kung nandyan si Kristo, kahit gaano ka-negative, maging positive yan. The difference is the absence or the presence of Christ in our life through the presence of the Holy Spirit. Yun yung pinakapunto dyan, Pastor Ed. Kasi yung krus, wala namang halaga yan ngayon. Krus lang, titinan mo, nag-i-issue pa yan noon, di ba? Hindi naman yan literal na ang krus, kundi yung meaning. Dahil dyan namatay ang ating Panginoong Hesus. Kaya ang kaligtasan ay nandyan. Kaya nga, bakit ba yan letter T? Because it talks about the dual expression of relationship. The vertical relationship and horizontal relationship. Mabubuo yan. Kasi pagka hindi yan letter T, hindi na cross yan. Hindi na cross yan. Pag cross yan, laging two elements yan. Relationship, salvation always has two elements. Ano yon? Relationship with the Lord, vertical relationship. A relationship with the human being. Horizontal relationship. Sa pamagitan ng pag-ibig. Yan din yung pinupunto ng Ten Commandments, di ba? Yun yung simbolo ng cross sa atin ngayon, Kristiyano. Pero noon, nung panahon ng Roma, kaya naging cross kasi para may kamay. May ganun yung kamay. May pako siya. Yan na. At napakahalaga nitong lesson na ito, yung pangalawang punto. At nakikita ko, Pastor, yung paliwanag mo na yung physical ay hindi masyadong masakit yon. Hindi masyado yun. Ang pinakamasakit yung spiritual at saka yung emotional. Kaya ang ating Panginoong Hesus, nakakaramdam siya ng yung pagpako niya. Pero ang pinakamasakit sa kanya ay yung mahiwalay siya sa Panginoon. At mawalang pag-asa ang mga tao. Kaya talagang ginawa niya yon, sinakripisyo niya yon. Hindi niya pinagkaila yon dahil sa pagmamahal ng bawat isa sa atin. Kaya may kanta mga kabataan eh. Saktan mo na lang ako. Gagawin ko ang lahat. Pangako mo lang, huwag mo akong iwalayan. Noong babae, sa batas natin ang tawag yan, yung battery. Yung battery, yung talagang mga nabubugbog. Kailangan 2 cycles pa. Yung tawag nila dyan ay yung syndrome ng battered wife. Napakahirap doon, no? Pero yun, may mga babaeng gano'n, no? Kayang-kayang pagtiisan kung sinasampal ka, pinubugbog ka sa katawan, kayang-kayang pinagtiisan.
Pero kung talagang yung Sinaktan na sinaktan na emotional na, ayun ang hindi niya Hindi kaya. pa kaya. Iiwalayin ka na talaga. Malayang ka na talaga. Oo. Mahirap din yan. Kaya purihin ng Panginoon Diyos. Maraming salamat sa pangalawang punto na dito sa painful death on the cross ng ating Panginoong Jesus ay nakakahiya nga. Pero nung ang Panginoong Jesus ay naroon na sa cross, ang cross ay hindi na nakakahiya kundi nagiging simbolo ng pag-ibig, pag-asa at buhay na walang hanggan dahil Tapos, nandun si Kristo. Nung nandun na si Kristo, Pastor, ang cross di ba nakaganyan yan? Sa panahon ng mga Romano, it is a symbol of shame and exposure. Walang damit eh. Oo. Kano karon? Shame yan. Kaya yan. Pero nung si Kristo na ang nakalagay doon, hindi na shame yun. Ano na yan? Is a symbol of an open arm. And an invitation. The only difference is because Christ is dead. Kaya ang tanong dyan, mga taga-subaybay sa atin, pagka tinignan natin ang ating buhay, ano kaya ang buhay natin? Nandyan kaya si Kristo? O wala? Yun lang ang tanong dyan. Kasi kung nandyan, it makes the difference. Ang simbolo ng krus ngayon, pananakot nila sa mga demonyo. Hindi. Kundi ang krus ay isang halimbawa na pinakita sa atin ng Panginoong Jesus ang kanyang pagmamahal, na mapapatawad niya tayo. Pinakita rin ng ating Panginoon sa cross ng tagumpay na talo na kaaway, ating kaaway si Satanas, at sa ganoon din, simbolo ng pag-ibig ng Diyos at buhay na walang hanggan. Mga kapatid, pupunta na tayo sa pangatlong punto, Pastor, na letter P. Pagkatapos na pivotal yung una, painful yung pangalawa, ang pangatlo ay powerful resurrection. Ito. Ano to, Pastor? Ito, nice kong emphasize ko dito, Pastor. Dito ang medyo matagal tayo ng konti. Powerful resurrection. Kapangyarihan. Ito ang in-emphasize talaga tayo ni Juan, na powerful resurrection. Resurrection in itself is already powerful. Pagka nabuhay ka naman, talagang powerful yan. Diba? So, bakit tinawag na powerful resurrection? Because this is a resurrection that demonstrate all the powers, Pastor. Bakit? Kasi ito, tingnan natin, punta tayo sa 1 Corinto 15, basahin natin 54 to 57, Pastor. Subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat. Nasulat. Kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. Okay. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. 7. Subalit, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ito, Pastor, napakaganda. Bakit? Kung namatay lang si Kristo tapos hindi nabuhay, walang saysay. Wala na. Ano pa? Patay kay. Walang saysay. Wala tayong Kaya dito, may mga tinatawag tayo niyang stages. Namatay siya to complete the sacrifice, pero siya ay nabuhay. Yan ang kaibahan, Pastor, ng mga other religious leaders compared to Jesus. Bakit? Yung ibang mga religious leaders hanggang ngayon, nandyan pa sa libingan. Pero si Kristo, wala na. 3 days lang nabuhay na siya. At itong kanyang pagkabuhay, kaya powerful ito sapagkat it will give all the powers to every human being sa lahat ng mga tao na tayo rin ay may pag-asa ring mabuhay maguli. Kung hindi ka man mabuhay maguli dahil hindi ka namatay, mabago rin ikaw totally. Ayun yung mensahe. At ang pagbago mo, hindi lang physically. Nagbago din ang state of being, not only physically, but also the state of being from mortal to immortal. Saan ka pa? Ang offer ng Panginoon, lahat nandyan na. Hindi lang gawin kang gwapo, hindi lang gawin kang mayaman, hindi lang gawin ka pa,
immortal at hindi na mamatay. Tapos tatanggihan pa ng tao yan. Tatanggihan pa. Pero ang pinaka-offer talaga ng Panginoon, relasyon. Pag-ibig. Yan talaga ang pinaka-offer ng Panginoon. So, kaya powerful resurrection because it will give all the power. Ang pinaka-matindi kasing kalaban ay ang kamatayan. At sa experience ko, Pastor, sa hospital, kahit gaano kahanda ang tao at kahit ano pa ang kanyang profesyon, kahit tayo mga pastor, mga clergy at kung sino pa, kahit gaano kahanda, pag nandyan na ang kamatayan, ay talaga namang mag-i-struggle ka. Mag-i-struggle ka. Kahit si Kristo Matthew 26, grabe ang struggle niya. Not only that he submit to the will of the Father, doon pa natapos ang kanyang struggle. Pangalawang punto dito. Punta tayo sa Kapitulo 15, versikulo 17, Pastor, sa 1 Corinto. The cornerstone of the Christian faith, believers are empowered to live life with hope and purpose. Ito. Ang mga naniniwala ay mamumuhay sila kamo ng buhay na merong, number 1, merong pag-asa at merong purpose ng buhay. ang buhay. Hindi pariwara yung buhay. May mga kabataan sasabihin, paano na ang buhay ko kung wala ka? Ay, napakababaw naman noon. Abuti kung kay Kristo mo yan sinabi. Pero doon sa bigsayan mo lang na pinagtaksi lang ka, naku po, ay mababaw yan. Basahin muna natin yan. 1 Corinto 15:17. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Oo. Kung si Kristo ay hindi binuhay, ang lahat nating pananampalataya at everything, kahit materially, ay wala yan. Bakit? Ay hanggang lang tayo dun Ibig sabihin, kahit anumang meron tayo sa lupang ito, pag namatay na tayo, yun na ang katapusan. Wala na. Kaya nga ang iba, mayroong mga kasabihan na, live life to the fullest because life is only once. While that is true, kulang yun, Pastor. May katugtong yun. It's not true that life is only once. Ano ang true? The opportunity to live, to determine whether or not you will have eternal life is once. Yun yung once. Pero may opportunity ka na piliin na to have another. Anong Tagalog yun? Meron kang pagkakataong mamili kung ikaw ba'y magtapos na ang buhay mo sa buhay na ito. O may susunod. O may susunod ka buhay na walang hanggan. Pero, tanggapin mo yung pag-ibig ng Diyos. Hindi totoo yung pagkamatay mo ay meron kang another state of being na ang iyong mga kamag-anak ay yung nakikita tapos naghihirap dyan. Ay hindi ganun, Pastor. Napakalupit naman ng Diyos pagka ganun. Pagka ganun, bakit pa siya babalik para i-resurrect ang tao kung buhay na pala at hindi namatay? Nasa langit na pala. At nasa langit na pala at hindi namatay. At yan ang tinatawag nating kaluluwa ay talagang logically impossible. Ang tawag dyan. Logically impossible. Bakit? Bubabalik nga siya rito para bubuhayin. Paano mo bubuhayin kung buhay na? Kaluluwa nga daw ang buhay lang. Bubuhayin nga paano bubuhay na? Ang kaluluwa sa Biblia ay tao Hindi mo makita. Kaya nga, hindi talaga totoo na yun yung line ni Satanas Yun yung pagsisinungaling niya na hindi kayo mamamatay. Pero ang sabi ni Kristo, mamamatay kayo. Kaya ang sabi nito, resurrection. You cannot resurrect someone who is still alive.
Ibalik. Pag sinabi bang muling ibalik, nawala yon or hindi? Nawala. Wala. Kahit muling ibalik, di ba? Naghiwalay ba kayo? Muling ang ibalik kasi nawala. Kaya nga ibalik niya ang buhay, i-resurrect niya kasi nawala. Life cease to exist. Kaya i-resurrect. Pero ang pinakapunto rito, Pastor, kung hindi binuhay or nabuhay ang ating Panginoon, may silbi ba ang lahat na ito? Wala na. Wala rin. Kasi hanggang doon lang talaga. Wala na. Wala na. Kaya itong kanyang pagkabuhay na doon sa kamatayan sa cross at ang kanyang kabuhay, ito yung nagbibigay pag-asa sa lahat ng tao. Maniwala ka man o hindi kay Kristo. Ito yung nagbibigay pag-asa. Tingnan mo ang pangyayari ngayon sa mundo, kahit saan na lang may gira. Pero bagaman ganun ang kalagayan natin, ang ano dito mga taga-subaybay, ay ang pag-asa natin, yun yung tinuturo ni Kristo. Ang kanyang kingdom is not of this world. Yan yung katotohanan na tinuturo niya, na-threaten sila sapagat they don't realize that Christ is offering them something more than what they have. Napakabuti ng Panginoon Diyos na ang powerful resurrection ay wala na tayong patahanapin pa. Ang magandang punto na nakita ko doon, Pastor, na sinabi mo pa, yung pangalawang buhay na ibibigay ng Panginoon Diyos, sa madaling pagkaintindi ko, yung pangalawang buhay na ibibigay sa iyo ng Panginoon Diyos ay nakadepende sa unang buhay kung paano mo gagamitin yung unang buhay na ibinigay sa iyo. Kasi ganito lang yan. Binigyan mo ako ng coat. Sinaula ko naman. Di wala. Bibigyan pa ako ulit. Hindi na. Pero ginamit ko. Tapos iningatan ko. Anong gagawin mo? Bibigyan kita ulit. Ganun lang yan. Ganun lang yan. Bakit ka bibigyan ng Panginoon ulit kung inabuso mo naman? Wala. At ayaw mo naman. Dahil yung ugali ko na pag-aayos, pag-iingat, pagmamahal, kung paano ko iningatan ito, ay nakadepende doon sa pagbibigay mo doon sa pangalawa. Dahil bibigyan mo na ako ng pangalawa na patuloy na pag-iingatan ko ito. Dahil wala nang katapusan na pag-iingat. So kung hindi ko iingatan ito, bakit mo pa ako bibigyan ng pangalawa? Hindi ako marunong mag-ingat. Tapos, wala din, Pastor, yung tinatawag na consequential or necessary result, yung pag-iingat. Ang motivation talaga, dahil pinapahalagahan mo ang relasyon mo doon sa nagbigay. Tama yun. Ganun yun. So, dahil si Kristo nagbigay at mahalaga sa'yo si Kristo, mahal mo si Kristo, papahalagahan mo. Ganun lang yan. Halimbawa, meron ba kayo uso pa nung araw, di ba? Yung may mga remembrance? Ano remembrance nyo? Yung kitchen na puso. Pero maraming kitchen na puso. Anong kaibahan ng kitchen na puso na bigay ni ma'am? Siyempre, may picture sa loob. Tapos? May pirma. Tapos, nakadugtong yun kung sino ang nagbigay. Siyempre. Dahil mahal mo yung nagbigay. Pero kahit may magbigay na the same quality, may pirma rin, may puso rin sa loob. Pero wala ka namang koneksyon doon sa nagbigay. Alagaan mo ba yan? Wala. Wala. Kaya ang pinaka-ano rito mga taga-subaybay, Pastor, yung koneksyon natin doon sa nagbigay. Na yun yung katotohanan, siya ang nagbuhay, siya ang buhay, siya pa rin ang nagbigay or magbibigay ng buhay. Siya ang nagbigay in the past, siya pa rin ang magbigay, tapos siya pa rin ang nagsakripisyo. Lahat ginawa niya, ang atin na lang talaga ay tumanggap. Sa praktikal, hindi na ito yung sinasabi natin. Hindi. Yung buhay ko na. So kung paano ko iingatan ang buhay ko, ay ganoon din ang pag-iingat ko doon sa relasyon ko, doon sa nagbigay sa akin. Kung paano ko iingatan ito, dadalahin ng maayos itong aking katawan, itong aking pag-iisip,
itong aking mga sinasabi ay sang-ayon doon sa respeto ko at pagsunod ko doon sa sinabi na nagbigay sa akin. Kasi kung paano mo iningatan yung remembrance, nagsisimbolo yan sa pag-value mo doon sa Oo. Pero ganyan alam mo, ganyan ang atin. Binigyan tayo ng Panginoon ng buhay, pero kanino natin binigay? Sa iba. Ay binigay natin sa kaaway. Oo. Binigay natin sa drugs, binigay natin sa corruption, binigay natin sa kung ano-ano. Kaya ang sabi ni Kristo, ay wag ka na dyan. Dito ka na sa akin. Kasi nga may kapangyarihan ako sa pamagitan ng resurrection. Alright, maraming salamat Pastor Salo. Napakagandang ating leksyon na ito'y buo na ang isang linggo ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Hindi lang doon sa trial at condemnation na naiharap sa Kanya, nagpatutuo ng katotohanan. Ganon din doon sa painful death niya sa cross, na yung cross ay nagiging halimbawa o kaya simbolo na ng pag-ibig at pag-asa ng kaligtasan, pagpapatawad. At ganun din ang pangatlo ay meron tayong pag-asa na mabuhay maguli at iingatan natin ito relasyon sa ating Panginoon Diyos. Kaya sa ating pagtatapos at makakarinig tayo ng isang awitin, pagkatapos niya na hingin natin si Pastor Salo ng isang panalangin. Baguhin mo
Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagpaalala sa bawat isa sa amin. Na bagaman ang cross ay kahihiyan, pero dahil sa inyo, ito ay kaluwalhatian. Bagaman ito ay kalungkutan at walang pag-asa, dahil sa inyo, ito ay simbolo ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Sa aming pamumuhay, mahal na Ama, ngayon, kung meron mang nakapakinig sa pag-aaral na ito, nasadlak sa klase ng pamumuhay na parang walang pag-asa, nawa bisitahin po ninyo siya, Ama, at bigyan ng pag-asa sapagkat ang katotohanan, ang inyong kamatayan sa cross at ang inyong pagkabuhay ay nagbibigay sa amin ng tunay na pag-asa. Kami nawa ay mamuhay na pinapalahalagahan kayo bilang tagabigay ng buhay at may-ari naming buhay sapagkat kayo ang nagbibigay ng tunay na pag-asa. Itong lahat ang dalangin sa pangalang Hesus. Amen. Maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagsusubaybay at pagkikinig sa AWR. Pagpurihin ng ating Panginoon Diyos at pagpapalain kayo ng bawat isa. Patuloy kayong susubaybay sa programang Oras ng Pag-aaral sapagkat ang Diyos ay patuloy na nagmamahal sa inyo. Kami din ay nagmamahal sa iyo.